Magsitayo po tayong lahat, tayo po ay magsimula. Basahin ko lang po yung sa Psalms 103, verse 1 to 3. Sabi po dito, "Praise the Lord, my soul, all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases." Tayo po ay manalangin. Panginoon, minsan pa kami ay lubos na lumalapit po sa iyong banal na harapan at nagpapasalamat sa pagkakaloob mo, Panginoon, muli sa bawat isa niyo na makadalo sa lugar pong ito. Tunay nga po, ikaw ang siyang nagdadako sa amin, sa bawat isa sa lugar pong ito. At maraming pong salamat sa magandang panahon. At maraming pong salamat, Panginoon, sa patuloy na yung mga anak na ginagamit upang maging tagapanguna, Panginoon, ng pagpupuri, pagsamba sa iyong pangalan. Tunay nga po, Panginoon, dalangin po namin kami ay, O Diyos, ay iyong pong pagkalinisin at patuwari sa iyong mga kakulangan, sa aming nagawang mga pagkakamali at kakasala. Ito man ay hiyago, lihim, Panginoon, hinihingi po namin ito ng kapatawaran. At dalangin po namin, O Diyos, mabigyan ka namin ng mataas na papuri, mataas na pagsamba at paglalahati, sapagkat ang araw na ito, Panginoon, ay para sa iyo, ikaw ay papurihan at sambahin sa lahat. Ito po ang aking samot dalangin sa tanging pangalan ng Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Praise God, hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoong Diyos sa isang buong linggo na tayo iningatan niya. Naniniwala po ba kayo na ito ay araw ng kaligtasan? Ay, parang dito yata narinig. Naniniwala po ba kayo na ito ay araw ng kaligtasan? Amen! 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 Request, pwede mo bang mag-request? Palakpakan natin si Lord. Palakpakan natin, itaas ang ating mga kamay at sabihin, Diyos ay buhay! Isa pa, ang Diyos ay buhay! Kung gano'n, sama-sama po natin awitan ang ating Panginoon Diyos.
Oh, Jesus, magpapagpakas na ay nakakawalan na. Iyong pag-ibigatan, kaya na iyong kahabalan, pag-ibig ko na. Pinag-iiwag namin ang tagumpay mo. Oh Diyos, walang natulad talaga. Oh, manunod ko makita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka. Oh Diyos, walang natulad talaga. Oh, manunod ko makita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka. Oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunod ko makita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka. Oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunod ko makita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka. Diyos, walang katulad talaga. Oh, ang Diyos ko makita. Pinagdiriwang ka. Hallelujah. Pinagdiriwang namin na iyong pag-ibig. Kaya ng iyong kahabalan, oh God. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, oh Jesus. Pinagdiriwang ka. Sama-sama po natin purihin, dakilain ang ating Panginoon Diyos. Tayo po'y malugod at umulog sa banal na presensya ng ating Panginoon, sapagkat siya po'y nararapat sa ating mga papuri, sa ating mga pagsamba. Church, inaanyayahan ko po ang bawat isa na dumulog sa banal na presensya ng ating Panginoon. I-focus po natin ang ating paningin sa Kanya. Iwalang bahala natin ang ating mga nasa tabi o kung sino man ang ating kausap. I-fix natin ang ating Panginoon, ang ating mata sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Sapagkat nararapat ang Diyos sa umagang ito na awitan, papurihan. Yes, God, hallelujah. Salamat sa pagyakap mo.
magpakailanman. Nagarapan ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Itataas ang ngalan ko, may hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Ang pangako mo, panghahawakan ko. Puso ko ay pangalan sa'yo. Nakakapag ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nakakapag ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Itataas ang ngalan mo, nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Itataas ang ngalan mo, patuloy ko pong hinihingi ang pagpapalala ang bawat isa para purihin ang Panginoon. Patuloy ko po hinihingi ang bawat isa na itaas natin ang ating mga dalangin para sa Panginoon. Hinihingi ko po na patuloy po natin sambahin ang Diyos na nasa ating harapan. Ang Diyos na kailanman hindi ko kayo. Ang Diyos na palaging dalitin ko sa pagkakaralaman naman na ipagdiwang natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang kadakilaan sa ating buhay. Church, iniintay ng Panginoon. Tawagin mo siya sa mga sandali ito. May walang gagawin ng Diyos sa kapatid na nararapat sa ating pagpupuri. Hallelujah! Lord! Ang iyong pinaghahapat, Lord! Hallelujah! Ang iyong pinagkay lumuhod iyong pinataas ang ganan mo.
Kung iyong ika'y tutulong mo sa iyo, nakaas ang kalan mo. Bawat langit ay matutuloy. Jesus, kapilangan ko. Ika'y nararapat. Hallelujah! Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Tingin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Tingin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Tingin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Tingin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Ang kadakilaan mo, Diyos, ay patuloy namin isisigaw. Papangalan sa bawat daan ng pangalan mo. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na ikaw'y magbabalik. Malapit na, Panginoon. Kung kaya naman, Panginoong Diyos, hayaan mo wala kaming sayanging oras na ipangalan ang pangalan mo, isigaw sa buong mundo, sa mga ika'y nararapat, sa mga papuri, sa mga pasasalamat, O Diyos. Hallelujah! Ang kapangyarihan, gawa ng Banal na Espiritu, ang patuloy na sumama sa amin, O Diyos. O Lord, hallelujah! O Lord, hallelujah! Dalangin po namin ang patuloy na maitaas, O Diyos. Bago po kami magtapos sa aming pag-awit, hinihingi ko po ang kaparasyon ng bawat isa. Itaas po natin ang ating pangalan para sa ang ating kamay para sa Panginoon. Itaas po natin. Patuloy po natin itaas. At patuloy na sabihin na ang Diyos ay mahal. Na ang Diyos ay naratapat sa aming pagpupuri. Na isisigaw ang pangalan niya. Lord, dinggin ninyo ang inyong mga anak, O Diyos. Lord, sa kabila ng mga kaguluhang nangyayari, O Diyos, nararapat lang na ikaw ay purihin, O Diyos. Ang bawat isang mga anak mo, O Diyos, ay patuloy na tumutulog sa iyo. Nagpapakumbaba, Ama. At patuloy na namin pinataas, O Diyos. Patuloy po natin natin itaas ang ating mga kamay. Ang panamantala,
natin magsasabi ng Amen, Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay patuloy na lumapit sa Panginoon at magpasalamat. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus, kami po ay lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat kami, Panginoon. Tunay na ang iyong katapatan ay pinararanas mo pa sa amin. Sa buong sanlinggo na kilang Diyos, patuloy ka po na nag-iingat sa amin. Patuloy ka po na nagpapala sa amin sa kilang Diyos. Ang iyong katapatan ay hindi po nawawala sa bawat isa sa amin. Sa mga pamilya na kilang Diyos, sa mga bata na narito na kilang Diyos, sa mga worship team na kilang Diyos, sa mga seniors, Panginoon. Alam po namin na kilang Diyos na kayo po ay patuloy na nagmamasid sa amin. Kung paano kayo po ay nagtatapat, ang nais mo po, Panginoon, ay kami magtapat din, Panginoon. Sa kilang Diyos, ang iyong kabutihan ay palagi nasa amin, Panginoon. Kahit kami po ay nakakaranas ng mga matinding pagsubok na kilang Diyos, ay naroon po rin po kayo, Panginoon. Ang sabi niyo po, hindi niyo kami pababayaan, maski saan kami naroon na kilang Diyos. Ang kabutihan, Panginoon, ay patuloy namin nararanasan po, Panginoon. Umaasa po kami, Panginoon, na ang mga bata na narito na kilang Diyos, sa kanilang pag-aaral, patuloy po silang gabayan. Ilayo po sila sa barkada na hindi magdadala ng maayos sa kanilang buhay. Ingatan mo po sila, Panginoon, ang mga anak mo na nagtatrabaho sa kilang Diyos, pagpalayan po sila. Bigyan mo po ng kalakasan ng katawan para napagpatuloy nila sa kilang Diyos ang kanilang gawain at gawain din dito sa iglesia sa kilang Diyos. Kung paano pinagkatiwalaan mo po kami, Panginoon, na pumasok sa bahay sa bangko sa kilang Diyos, ay pagkatiwala din namin, Panginoon, ang aming tiwala sa iyo, Panginoon. Lord, ang dalangin din po namin. Yung mga may karamdaman, Panginoon, di po yung po ng mapagpalang kamay sa kilang Diyos. Hindi po kayo malayo sa kanila. Pagkos ay napakalapit mo po, Panginoon. Walang nakakahadlang kapag lumapit kayo, Panginoon. Lagi po kayo nasa kanilang tabi, dakilan Diyos. Sapagkat ito po ay iyong pangako, Panginoon. Lord, dinadalain po ang aming matagtag sa kanilang Diyos sa kanilang dalawang gawain paglinggo ng umaga, Panginoon. Nawa, Panginoon, maranasan din nila ang iyong patnubay, ang iyong gabay sa kanila kakilang Diyos. Sa mga naghahayag ng iyong salita kakilang Diyos, nawa nang namin nila, Panginoon, kung ano ang layunin ng iyong salita sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Gayon din po sa amin, Panginoon. Dinadalain ko rin po kakilang Diyos ang aming pag-aaralan na salita ngayong umaga. Umaasa po kami, Panginoon, na ito po ay inyong maunawaan. Idinadalain ko rin po, Panginoon, ang aming bansa dakilang Diyos. Napakarami sa aming namumuno na bansa na mga korupsyon na ginagawa nila. Lord, ang dalangin po namin, makita ng pamunuan o ng gawain
ng aming Presidente na kanyang pinangangasuhan ang mga tao na gumagawa ng hindi karapat-dapat, Panginoon. Alam po namin may karapatan siya na magparusa. Ito po ay ayon sa aklat ng Roma 13, Panginoon. Ibigay mo po ang katalinuhan sa aming Presidente. Ibigay mo rin po sa kabinete niya, sa Senado din dakilang Diyos, nang makita, Panginoon, kung paano dapat ituwid ang kanilang sinumpaang gawain sa bayang ito dakilang Diyos, sa bansang ito, Panginoon. Pinadalain ko rin po ang ibang bansa dakilang Diyos, tulad ng bansang pinili mo po, Panginoon, ang bansang Israel dakilang Diyos. Alam po namin sa ngayon ay patuloy ang kanilang paninindigan, ang kanilang pakikipaglaban dahil nais nila dakilang Diyos itaas ang iyong pangalan. Lord, samahan mo po ang bansang ito. Alam ko po na hindi mo po sila pababayaan. Kung paano nangyari ang nakaraan sa matandang Panginoon ay ibinabalik ko po ang iyong pangako sa kanila. Salamat po, Panginoon. Ang dalangin ko po ay gabayan mo po ang bansang Israel na iyong pinili, Panginoon. Umaasa po kami, Panginoon, na ang bawat iglesia ay nagkakaisa ng paglapit kayo para sa bansang ito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, patuloy po tayo sa ating gawain, ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam po ninyo, nung ako ay magkasakit si Missy, ay nanatili na halos ako sa pulo. Akin lang pong sinasariwa dahil hanggang ako ay naroon, nakikita ko po ang nangyayari doon sa kapaligiran. Ito po ay nabanggit ko na po. Ang agang magsigilos ang mga magtatrabaho. Napansin ko po, ang kaganda ng mga suot nitong mga nagtatrabaho at ang mga estudyante ay ang kaganda rin ng kanilang suot, lalo't naka-uniforme. Meron isang umaga, samantalang ako ay nandun po sa karangkahan, meron isang babae, bilis na bilis. Ang bilis ng kanyang lakad. Hindi ko po kilala. Pero ang sabi ko, ma'am, dahan-dahan po. Baka po kayo madapa. Hindihan po niya ako. Napakagandang sabihin na papaala-ala ang isang nakikita natin na baka mayroong hindi magandang mangyari. Isa po napansin ko ang isang mga estudyante na lagi ko nakikita. Yung nag-aaral po sa Mamatig, sa San Vicente. Yun po ang kanilang kinukuha o nakikita po sa kanilang ay criminology. Ang napansin ko po sa kanila, bagamat naka-informe sila, yung kanilang sapatos ay talagang napakapinta. Talagang yatang gano'n ang mga nagbabalak magpulis. Sumusunod sa pinag-aaralan nila. Hindi lang yung mga estudyante, pumasok po kayo sa punta kayo ng mall, makita yung mga security guard, ang kikintab ng kanilang sapatos. Ito ang isang nakikita ng bawat sa atin kapag tayo ay pupunta sa ganung lugar. Sa simbahan, ano po yung mapapansin natin?
kapag tayo pupunta sa ating sarili, ano po yung nais natin? Alam po nyo, yung isang araw, sabi po ng isang estudyante, pag po ako nakatapos ng aking pag-aaral, magiging professional ako, at makikita ko yung kalagayan namin makakatapos ng sa kolehiyo. Yan ay ang tanong bro, kung kayo ay nakatapos na at naging professional na kayo at na kayo nagkakaroon ng trabaho, mararanasan nyo ang magkaroon ng reunion. Ang sabi ay totoo po yun. Marami akong narinig sa mga nagre-reunion na mga professional ay ipinagmamalaki ang kanilang naging buhay, naging adhikain sa kanilang buhay at paano sila nakarating. Sila ay magkakaroon ng pagkita sa isang lugar, isang venue, at doon sila magkikita-kita. At makita natin doon ng puro mga professional at yung hindi nakapag-aral ay wala po ron. Wala siyang magmamalaki. At doon makikita yung lugar na kanilang pagtitipunan ay wala ron ng Panginoon. Wala ron. Ang nandoon, yung kanilang mga ipagmamalaki na naging nakamit nila sa kanilang buhay mula sa pag-aaral hanggang sa maging professional. Wala ron ang Panginoon. Kahit nandun sa isang lugar na pinagtitipunan. Hindi po tulad ng sa iglesia, sa simbahan, makikita natin kung saan nagkikita-kita ang mga mananampalataya. So, sabi din sa meron tatlong akong binabanggit dito na ano ba? Okay, meron po akong listahan. Pwede nang bakit ito? Sabi po ron, tatlong bagay, bakit nga ba kailangan ang pagtitipon-tipon ng mga Kristiyano? Ikalawa, saan ba tayo magtitipon-tipon? Ikatlo, ano ba ang tunay na layunin ng ating pagtitipon-tipon? Tatlong katanungan na napakahalaga. Sabi sa Hebreo 25, makikita po natin kung ano ang dapat gawin. Sabi po ron, Hebreo 25, ay, hindi pala dito lang sabi ron, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa lahat sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalat na nalalapit na ang araw. Okay. Sabi nito, huwag nating pababayaan ang pagkakatipon-tipon. Sa mga malaking iglesia, naalala ko ito sa aking kapatid na pinagpasturan niya noon. Halos 1,000 ang kanilang kapatid, member doon. Pagka umatin,
ng prayer meeting ay wala pang 100. Gumawa siya ng paraan, nagtanong siya sa Panginoon, Lord, anong gagawin ko? Para ang mga kapatid na ito ay makarating sa iglesia at doon mag-aaral. Sa kanyang pananalangin, meron siyang nakausap, Pastor, talaga kami ay hindi makakarating na prayer meeting. Hirap kami galing sa trabaho. Okay, ang sabi niya, paano kayo makakarating ng prayer meeting? Ano bang oras kayo umaalis? Sabi niyo sa kami po ay alas 4 ng madaling araw, naghahanda na pagkain, aming dalahin sa trabaho. At pagka alas 5 na po, naka-ready na kami. Pero alas 3 po kami aalis. Okay, pwede ba kayo pumunta ng alas 5 ng madaling araw? Mag-aaral tayo na saglit lang. At doon natutunan niya ang pamamaraan ng pag-aaral ng pagtitipon ng mga kapatid. At sila ay umabot na mahigit na kalahati ang kanilang gawain ng prayer meeting. Napakagandang pamamaraan ang ginawa ng isang pastor. Dahil gawain ito ng Diyos. Pansinin po natin ang ibang salita rito. Huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon-tipon. Huwag natin, ibig sabihin marami, hindi po isa, hindi dalawa. Sa loob ng iglesia, marami. Sabi ron, nagaya ng ugali ng iba. Ito ang dapat natularan ng isang iglesia na malapit sa Panginoon. Sabi ron, kundi mga aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Okay. Sa totoo lang po, pagka nasa loob ng iglesia, ang nag-aaral, hindi po yung leader lang ang nagsasalita. Kinakailangan lahat ay matuto. Marinig ang opinyon, yung pinag-aaralan. Kung tatalakayin ay salvation, paano ka ba naligtas? Sino ang umakay sa'yo? Totoo ba na ikaw ay ligtas? Kaya sabi dito, palakasin ang bawat isa, mag-aaralan. Okay, narinig natin ang nangyayari sa Israel. Gumugulo. Alam natin hindi pababayaan ito ng Diyos. Dahil itong bayan ito, ang bansa ito ay pinili ng Diyos. Pero nararanasan nila ang ganitong pangyayari dahil ang mga namumuno minsan ay nakatingin nila sa kanilang kapangyarihan, sa kanilang ginagawa na mapagpatay ng tao. Alam natin, ang nangyari sila'y pinasok ng awan at maraming namatay. Mayroon pang mga Pinoy na namatay. Palatandaan po ito. Sabi dito, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Alam po natin yun. Nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Pero ang pagbabalik niya ay mayroong paraan. Kung babalikan nyo, nababasa nyo sa aklat ng Thessalonica, unang bubuhayin yung namatay at tayo ay dadagitin kasama niya doon sa ulap. Hindi pa po.
ligtas para pumunta sa langit. Pero nandun na sabi, bubuhayin lang mga mananampalataya. At tayo ay kasama doon sa ulap. Makikita natin yung mga mahal natin sa buhay. Pwede natin yakapin pa yun. Dahil nandun po sa ulap. Andun pa yung katawan natin kung aabutin natin yun. Yung mahal natin sa buhay, makikita pa natin. Sabi ni Brother Eddie Villanueva, kapag nangyari yon, muli kong mayayakap ang aking may bahay bago kami magpangita sa langit. Ang sarap ng isang mananampalataya ng merong magandang kinabukasan. Kinabukasan na doon sa langit pupunta. Doon magtitipon-tipon ang mga anak ng Diyos. Dito sa lupa, saan ba tayo magtitipon-tipon? Sabi ko sa pangalawa, saan ba tayo magtitipon-tipon? Ito ay isang magandang tanong sa bawat isa sa atin. Ang sabi doon sa aklat ng Gawa 17:24, ang sabi doon, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng nararoon ang siyang Panginoon ng langit at ng lupa. Kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Okay. May tatanong ko sa inyo. Narito ba ang Diyos? Marami hindi ata makasagot. Dahil natatakot kayo sa binasang yun. Hindi tumatahan sa templong ginawa ng tao. Alam niyo ba kung saan tumatahan ng Diyos? Sa ating katawan. Ang sabi doon sa unang Korinto 16, unang Korinto 19 hanggang 20, makikita natin dito kung saan nakatira ang Diyos. Sabi doon, dito po ako nabasa para pareho ang tingin natin. Sabi sa Korinto 19:20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Okay. Kung tinanggap ninyo ang Panginoon, hindi ko sasabihin na kayo ay nagpabautismo na. At sinasabi ko, kung tinanggap na ninyo ang Panginoon, nasaan ang Panginoon? Nandito ba sa templo ito? Nasa inyong katawan, ang Diyos. Pero nasa templo ito dahil sama-sama tayo narito. Narito ang Diyos dahil narito tayong lahat. Kung ako nagtuturo rito, pinagtuturuan ko, sarili ko. Sabi na, ayun, nagsasabi ka, wala kang natuturuan. Ang dapat nating malaman na kaya narito ang Diyos sa templong ito, ay narito po tayo, narito kayo. Lahat na tumanggap sa Panginoon na narito, ang katawan nyo ay templo ng Diyos. Pero pansinin po natin, sabi doon, ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Pag-aari na tayo ng Panginoon. Bakit? Anong dahilan? Sabi doon, binili niya kayo sa malaking halaga. Ano yung halagang yun? Yung kanyang buhay. Walang tao na makakapagbigay ng kanyang buhay dahil sa kanyang minamahal. Ang Panginoon,
Binili niya kayo sa malaking halaga. Kaya't gamitin niyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Napakalaking tanong po sa atin. Paano natin mapaparangalan ang Diyos? Sa paanong paraan? Atin balikan muli yung kung hindi narito ang Panginoon. Kayo ay nasa ibang lugar, nasa tahanan, nandun ba ang Diyos? Kung kayo nag-uusap, ang sabi daw sa Mateo 18:20, sabi doon, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon, dahil sa akin, naroon akong kasama nila. So, ibig sabihin, kahit wala sa templong ito, kayo ay nasa bahay, kayo ay nasa gubat, o kayo merong pupuntahan na ang dahilan ay sa Panginoon, naroon siya. Naalala ko, minsan sinama ko ating pastor sa Cavite, sa Wambese, talaga ang Panginoon ang laging pinag-uusapan. Hindi pinag-uusapan doon ano yung buhay mo, ano yung hanap buhay mo, ano yung, kundi lagi na ang Panginoon. Ano ang nangyayari sa iyo? O ikaw ay nasa Panginoon. Ito yung nais ng Diyos. Kahit saan tayo naroon, kung kayo man ay dadalawa, kayong mag-asawa, kayo ng anak niyo, ang Diyos ay nasa kalagitnaan niyo. Ito ang pinakamahalaga na laging pag-uusapan ng pamilya ng Diyos. Pangatlo, ano ba ang tunay na layunin ng ating pagtitipon? Dapat to. Tayo narito. Kapag ka po nag-aaral, ang pinag-uusapan dito, ano ba yung gusto gawin natin sa Panginoon? Kaya tanong ko, ano ba yung tunay na layunin ng ating pagtitipon-tipon? Una, parangalan ng Diyos. Paano natin mapaparangalan ng Diyos? Kung tayo ay hindi nagkakasama-sama. Pero ang sarap parangalan ng Diyos kahit ikaw'y nagtutulog. Ang sabi sa aklat ng Mateo, pumasok ka sa iyong silid, ipilit mong pintuan, manalangin ka. Napaparangalan mo ang Diyos dahil lumalapit ka. Sabi sa Pilipos, Diyos, give an answer. Hindi na ilagay ng... Ang sabi doon, nakalagay doon yung ano ba yung tunay na pagtitipon natin. Sabi sa Pilipos 2. Pilipos 2. Bakit ka natin doon sa Pilipos 2? Na ang layunin natin talaga ay parangalan natin ang Diyos. Sabi doon, nakita na po niyo, sabi doon, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng sa langit at sa lupa, ibabaw ng lupa at sa ilalim ng lupa. Okay. Upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo
ay Panginoon, siya ay kaluluwalhati ng Diyos. Mapansin po natin dito na kinakailangan iluhod natin ang ating tuhod kahit tayo nasaan, nananalangin o na saan man lugar, sabi doon, na nangasa langit at nangasa ibabaw ng lupa ay nangasa ilalim ng lupa. Ito yung mga sumunod sa Panginoon. Kahit na ikaw ay lumao na, andun pa rin yung panalangin ng mga nasa Panginoon. Maski nasa ilalim ng lupa. Napakalaking pag-aaral po ang tinutukoy po rito. Sabi sa unti at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na sa Kristo ay Panginoon sa kaluluwalhati ng Diyos Ama. Kapag po tayo ay nananalangin, minsan ang panalangin ay hindi makabot sa Panginoon dahil may nakahadlang. Ano po yung nakahadlang? Kasalanan. May nakatago sa ating puso. May nakatago sa ating ibig. Sabi ron, sa unang Juan 1:9, kung ipapahayag mo ng iyong labi, ay patatawarin ka ng Panginoon lahat ng iyong kasalanan. Napakasarap ng paglingkod sa Panginoon. Sa totoo lang po, ang magsing mensahe na ating pinag-aaralan ay napakahalaga. Sa alam po ng mga awit, 133 verse 1. Dito natin makita kung ano talaga ang nais ng Diyos para sa atin. 133 1. Sabi doon, masdanin niyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na nagsisitahang magkakasama sa pagkakaisa. Okay, nakita po ng Panginoon sa talatang ito, hinamasdan niya tayo kung tayo ay mabuti, kung tayo maligaya na magkakapatid na nagsisitahang magkakasama sa pagkakaisa. Minsan, sa mga kapatid sa Panginoon, ay hindi makita yung totoo na pagkakaisa. Hindi napapansin ng iba. Hindi napapansin ng pastor. Hindi napapansin ng elder. So, hindi natin alam ang Diyos ay nakatingin sa atin. Noong kapatid kong pastor ay nagsasalita, kapatid, basta mo ating kapatid, kung nakikinig ng salita ng Diyos, kung sila ba'y nag-uusap lang, sabihin mo sa akin at kakausapin. Opo. Pero hindi niya masabi sa totoo lang. Dahil siya
ang kauna-unahan nakikipag-usap sa kapatid. Sabi ng teacher sa mga estudyante doon sa maingay, sa huli mo'y maingay. Kaya pala ganun. Kaya ang maingay. Sa atin, nakikinig ba talaga tayo sa salita ng Diyos? Sa ating pinag-aaralan, totoo ba tayo ay nakalulugod sa Panginoon? Ulitin po, bakit nga ba kailangan ng pagtitipon-tipon sa iglesia? Pangalawa, dapat tayo magtitipon-tipon dito, sa bahay, sa anumang lugar magkakasama. Ang huli, ano ba ang tunay na layunin ng ating pagtitipon-tipon? Ang tunay na layunin ng ating pagtitipon-tipon, katulad ng sinasabi ng Panginoong Hesus, humayo kayo, ipaaral nyo ang mabuting balita. Ito yung ending, ang dulo ng pagtitipon-tipon. Nung aalis na ang Panginoon, sabi, humayo kayo! Humayo kayo. Pagkatabi nyo, hindi ako makakalis. Hindi ako makakalis. May pagkakataon po na ang sinasabing humayo ay hindi po magtatakay ng jeep, hindi po maglalakbay na malayo. Ang sinabi roon, mahalin nyo ang inyong kaaway. Unang-una, ang kaaway, minsan kapitbahay. Naalala ko po noong sa beses sa aming barangay. Ganito po mangyari. Isang kumpang nag-aaway. Punta po doon sa investigador. Isang kumpang po yun. Dalawang grupo. Nagre-reklamo doon sa investigador. Walang pagkasunduan at napakaingay. Pagdating po, tinaas na po sa lupon. So, ako po ang nakapag-handle noong usapin yun. Pagpanik na ang dami. Sabi ko, ang kailangan dito ay yung nagsusumbong at isinusumbong. Pinagkuwento ko po yung nagsusumbong at ipinagsusumbong. Hindi po maaaring magsagutan. Pagkatapos, maraming sinabi na maraming utang na loob yung isa, kaya malakas ang loob magsumbong. Okay, nagugulo po, gawa na yung aking kasama na para dadalhin sa City Hall. Ang ginawa ko, pumunta ako sa kalangit na kanila. Bumaba ako sa ganito. Bumaba ako. Sabi ko, kayo ba ay nagsisimba? Sabi niya, opo. Ikaw, nagsisimba rin? Opo. Ano sinasabi ng pare sa inyo? Kung nagsasermon yung pare, hindi ba? Sabi ron, love your neighbor. Narinig nyo ba yun? Opo. Ikaw, narinig mo rin. Opo. Ba't hindi magpahalan, magkapit-bahay kayo? Isang kumpon kayo. Hindi po nakakubo ang dalawa. Nung hindi po nakibo, sinamantala ko na lang po. Lumapit ako sa natin, magkamaya kayo, tapos na ang inyong problema. Sa tulong ng Panginoon, napagkasundo ko po. Ang sabi ng dalawang kasama, ang galing naman ang ginawa ko. Dito lang katapos ako sa
ginagawa para papirma, pinapunta ng munisipyo. Napakaliit na bagay. Sa iglesia, ganito rin po. Sa bawat iglesia, nangyayari din po ito. Kaya napakahalaga lagi na mayroong pagkakatipon-tipon. Mayroong nasa maloob, mayroong nasasaktan, i-open nyo kay pastor, kay Kuya Gonyo. Nakaready po kami. Kung kailangan batukan niyo po ako, papayag din po ako. Pero huwag po yung tampal. Yung batok na lang yun. Pagkatampal, dalawa yan. Okay. Siguro, yung kalahating oras na ating pag-aaral ang salita ng Diyos, meron na tayong natutunan. Uulitin ko, mahalaga na tayo ay nagkakatipon-tipon sa loob ng iglesia. Mahalaga na tayo ay nag-aaralan. At ang pangatlo, ang tunay na layunin na ating pagkakatipon-tipon ay, sabi ng Panginoon, humayo kayo. Humayo kayo. Pangaral nyo ang salita ng Diyos. Tayo manalangin. Ang banal na makapangyarihan sa laban. Salamat sa iyo, Panginoon. Ang aming natutunan, Panginoon, na kailangan lagi kami magkasama-sama. Sabi po sa aklat ng mga awit, chapter 133, Panginoon, kami magkasama na masaya. Panginoon, napakabuti niyo po sa ilang Diyos. Ngayong umaga, nawa magkaroon ng encouragement sa bawat isa kami. Ang iyong salita, Panginoon. Patawarin mo po kami kung nagiging matigas ang aming ulo sa ilang Diyos. Huwag mo po kami papaluin sa ilang Diyos. Encouragement ang kailangan namin ngayon, Panginoon. Para kami, Panginoon, ay matuto na laging sumunod sa iyo. Matuto kami, Panginoon, na kayo po ang aming susundin. Sa bawat lakad, sa bawat hakbang namin, Panginoon, nasa unahan ka po namin para kami po ay hindi naliligaw. Purihin po kayo kami ng Diyos sa umagang ito. Patuloy ka po namin itataas kami ng Diyos. Patuloy ko po namin sa tambalan. Patuloy ka namin luluwag. Sa pangalan ng Jesus, ang lahat namin pinasasalamatan. Ang lahat ng sabi na. Amen. Amen. Tuloy po tayo tumalon sa banal na presensya ng ating Panginoon. Nanayahan ko po bawat isa po kayo. Tawigan natin ang ating Panginoon.
tayo po'y tumulong sa ating pagbibigay sa ating Panginoon. Walang sigla ang iyong buhay. O kaya'y paikot. Ang pangarap ko walang katuparan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya. Mga pagpapala mo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa magandang minsaya ng Panginoon po sa aming Panginoon. Ito po, Panginoon, ay magaling sa aming puso ay tagawa po namin. Salamat sapagkat ikaw ang aming Diyos na aming kailangan sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, ang mga anak mo na meron mga hanap buhay pang patuloy mo po silang pagkalaan. Patuloy mo po, Panginoon, na ipagkaroon sa kanila ang lahat ng kanilang mga pangkalaan. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi ka nagbabago. Hindi ka nagkukulang sa amin, Panginoon. Kaya ang dalangin po namin, Panginoon, sa lahat ng mga kaloob na ito na patuloy namin na ibinibigay po kami sa iyo. Tunay po, Panginoon, tinutuloy ka namin, pinapasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat. So, dire-diretso na po sa ating gawain. Para po sa mga announcements, every Wednesday po may prayer meeting po tayo, alas 7 ng gabi. Ini-invite po namin lahat kayo na sumama. At tuwing Sabado po ang practice ng praise and worship team. At ito po ay nakadepende sa availability ng worship team. And every Sunday po, 9:15 ng umaga, meron po tayong Divided Bible Module. Kanina po nagsimula kami ng tuklasin. So 10 a.m. po ang ating worship proper. At meron pa po, at yan, yung Facebook page po natin ay Kabuyaw Bible Christian Church Banay Chapter. Paki-search nyo na lang po. And then kung meron po kayong mga emails, meron po kayong mga papadala yung mga pictures na sinasabi ko ni kapatid na Lorvely, kaya po yung email address natin, cbcc.banay-banay.chapter@gmail.com. At sa darating pong October 29, last Sunday ng October po ay Pastor's Appreciation Day. So doon po tayo sa CBCC Pulo. At ating pong pararangalan ng ating mga pastor. Kasama po ang ating pastor. Yan. And midnight prayer meeting sa October 27, Friday at 8 p.m. So overnight po yan. Sa last Friday po. Bali. Sa Pulo po to. Sa Pulo po yan. Midnight prayer meeting.
Yung makaka-attend po, punta ko kayo. Kung hindi kayo makakapunta, punta pa rin kayo. Okay. So, pangilang Sunday na po ngayon? Anong meron po next Sunday? Anniversary po ng ating church. So, yun po ay gaganapin dito. At alas 2 ng hapon po ang ating call time. 2:30 po ang ating call time. So, punta ko kayo ng maaga at sama-sama po kami mag-celebrate. Basta. Thank you. Magandang umaga po sa ating lahat. May karagdagan na po tayo na gawain. Ang ating pong Iglesia, Kabuyaw Bible Christian Church, Bani-Bani Chapter ay nag-conduct ng discipleship. Ito po yung pag-aaral ng tuklasin. Yan po. Yung iba po sa kanila ay halos marami naman nag-start pero kakaunti pa lang po yung nakatapos. Ito po ay 9 sessions. At siguro tuloy-tuloy ko na. Ito po ay series. After po ng tuklasin, nasusunod dito ay Santiago. Then, Gospel of John, meron na rin po nakatapos nito. Ito ay 21 chapters ng Gospel of John. Lahat po yun ay pag-aaralan. So, choose life. Apat po yan. At ito naman po yun sa mga bata, magagandang katangian aking tutularan. Yan po. Ito po ay 6 lessons at marami na rin po sa kanila ang nagsimula at marami din nakatapos. Tatawagin ko po yung mga nakatapos na course na ito. Dito po sa unahan, sabay-sabay na po kayo. Yan po. Dito po. Yan. At yung mga nakatapos naman po ng Gospel of John, tinatawagin ko rin po dito. Yung mga completers po ay naipangakuan ng Bible League ng Magandang Balita, Biblia. At ganun din po yung nakatapos ng tuklasin. Bago pa lang po sila sa church na ito, hindi ko alam, may sakit kasi yung anak. No? Si Ate Cecil at si Nathan at si Willie J. Ano ito ba? Ito. Siguro tulungan mo ako, Kuya Rachel, distribute ng Bible. May pangalan na. So ito po yun, kapag po tayo nag-aral ng course sa Bible League, ang Bible League po ay bibigyan kayo ng Bible. Hindi na po kayo mag-iiram dyan sa church. Pwede nyo pong iuwi yan sa inyong mga bahay at makakapag-aral na rin po kayo ng Bible sa inyong bahay. Dadalhin nyo po dito yan kapag po kayo ay magsisimba. Gawin natin na sanayin natin yung ating sarili na meron tayo na ng Bible every time na pumunta tayo sa church. Sige po, distribute lang po, may pangalan na. Yan. Congratulations po sa mga nakatapos na course, sa course na ito. So, inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay mag-involve sa discipleship ministry. Tayo po ay mag-aral ng tuklasin. Yan. So, kontakin nyo lang po si Elder Neil. Then ako, tsaka si Ate Cristel. Para sa mga youth. Para po lahat tayo ay sabay-sabay nag-aaral ng salita ng Diyos. 4 courses po yan na ating tatapusin. Yan po. Okay na po ba? Thank you po, Elder Neil. Congratulations po sa lahat ng nakatapos. Pastor, may sasabihin po ba kayo? Sige, pag-pray ni Elder. Dikit-dikit tayo para dito ako sa likod kasi ang laki-laki ko dito. Compress now. Sabi ni pakita yung Bible. Bible lang. Ito. Ay, pagkakita ko. Daisa. Yan po. Yung mga bata, 6 Saturdays po sila nag-aaral yan. Luisa. Yung pong hindi nakatapos, tapusin niyo po, meron din po kayo nakahandang Bible sa inyo. Okay, so ito yung new member natin. Hindi sila nakarating, may sakit kasi yung mga. Sige po. Tayo po ay patuloy
patuloy na manalangin at pasalamat sa Panginoon. Pagkat minsan pa kami ay lubos na nagpapasalamat, Panginoon, sa iyo. Sapagkat ikaw, Diyos, ang bibigay, Panginoon, sa mga batang ito ng iyong mga salita. At una, Panginoon, maraming pong salamat sa ginamit mo na tagapagturo, Panginoon, sa kay Sister Sheila, Panginoon. At kung sino man, Panginoon, naging katulong niya sa pagtuturo, Panginoon, sa mga batang ito. Panginoon, maraming pong salamat sapagkat binigyan mo siya ng puso na magtuturo sa mga batang ito. At maraming pong salamat din, Panginoon, sapagkat binigyan mo ang mga batang ito, Panginoon, ng bukas na puso at isipan at pandinig upang pag-aralan ng iyong mga salita. Sapagkat ito ang magiging gabay ng bawat buhay nila sa bawat araw na kailangan harapin. Nawa, Panginoon, sa bawat natutunan nila at ngayon, Panginoon, na meron silang hawak ng sarili ng kailangan. Biblia, Panginoon, magamit nila ito, Panginoon, sa pang-araw-araw at pagbubulig na iyong mga salita. Ikaw ang patuloy na gumabay, Panginoon, sa kailang mga buhay. At dalangin din po namin, Panginoon, sa mga batang ito, na makita, Panginoon, ang kailang mga magulang kung paano sila, O Diyos, na nag-aaral ang salita upang, Panginoon, sa bahalang araw na darating ay makasama nila, Panginoon, ang kailang mga magulang sa lugar pong ito. Sa iyo ang mataas na pupuri, pagsambat mo ng hati sa tanging mga ng Jesus. Amen po. Sa picture daw, pinipigil tayo. Okay, pakita natin. Picture daw, picture. Thank you po. Amen. Ayan. Palakpang muna natin ang Panginoon sa buhay ko ng mga bata at sa buhay ko ni Sister Sheila na nagtsatsaga po sa pagpupuro sa mga bata. At mamaya po, doon po sa lahat ng kitchenette. Mag-meeting po tayo mamaya at saka po yung saglit lang sa mga multimedia. Tapos, tayo po ay i-announce din po na tayo po ay pinagpala ng Panginoon sa buhay po ng ating pong Pastor Jen Pablo po. Siya po ay na-recognize ko po as resident pastor po ng CPCC Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Ito po ay pagkagan po natin yung pinanalangin at ito po ang kasagutan ng ating Panginoon. Siguro po, kawin ko ang tatay at may panalangin natin ang ating pong pastor. So then, announce ko na po kayo. Sige po, announce ko na po daw. Gusto ko po tumayo ang lahat. Ikat natin ang ating kamay sa ating pastor. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo, Panginoon. Narito po ang isa niyong anak na kailang Diyos. Na sa kabila ng kanyang kabalaan sa gawain, ay nakapag-decide siya, Panginoon, na maglingkod sa inyo. Na maging isang resident pastor ng Banay-Banay sa kailang Diyos. Lord, gagabayan mo po siya. Iingatan mo po, Panginoon. Sa amin po, Panginoon, ang dalangin ko po, sama-sama kaming mananalangin sa Kanya. Sa Kanyang buhay na paglilingkod sa iyo, Panginoon. Kaya din sa Kanyang pamilya na kailan Diyos. Panginoon, iingatan po siya. Ang aming pastor, sa tuwi siyang aalis sa tahanan, patungo sa ibang gawain, patungo rito sa simbahan, kakilang Diyos. Ang dalangin ko po, Panginoon, ingatan po siya. Pagkabayan po, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na magpapala sa kanya, Panginoon. Gamitin mo po siya kakilang Diyos sa iglesia ito. Alam po namin, Panginoon, na kayo po ang tumawag sa Kanya. Alam po namin
na siya ay kusang loob na lumapit sa iyo para siya ay maglingkod ng tuloy-tuloy sa loob ng iglesia ito, sa inyong pamumuna, sa inyong gawain, sa aming pastor, pagpalain po siya, Panginoon. Ito po ang aming isang at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kamayan po natin ang ating pastor. Ayun ako. Mabaw na po muna tayo. Ang pagkatalaga po sa akin ay ito po ay instruction po ito. Galing po sa taas sapagkat tayo po ay isa po lamang tagasunod sa utos po ng pinakamataas po sa atin. Ang ating commander-in-chief, walang iba kundi ating company. At sa anumang pinag-aatas po sa atin ay wala tayong karapatang sumuway. Kaya nga sabi ng ating po obedience. Obedience po ay mas mahalaga kaysa doon sa gawa. Kailangan sumunod po tayo ng ninais ng Panginoon po para po sa ating buhay. Kahit na naman po yan, ay sumunod po tayo. Sapagkat ang pagsunod ay nagsimula sa ating pamilya, mga anak natin ay nasunod sa mga magulang, tayo ay nasunod sa batas ng ating gobyerno, at higit sa lahat, tayo sumusunod sa batas na inaatas sa atin ng ating Panginoon. O kaya nga po, sa kadahilan na nagkaroon na po ng sense of formality, ang designation po bilang isang president pastor. Kailangan din po na magkaroon po ng pagkakaisa ang bawat isa po sa atin. Hindi po ito mangyayari na ang isang pastor lang po ang gumagalaw. Kailangan po natin gumalaw lahat. Bawat isa po sa atin ay isang pamilya, isang katawan lang po tayo, na kailangan po natin magtulong-tulong sa lahat po ng gawain na meron po tayo. Sa paglago ng gawain po, merong mga pagkakataon na sa isang mga pag-aaral po ay ang pastor ang lahat ang gumagalaw. Pero dito po tayo po ay napakapalad sa ating sambahan dito sapagkat marami po ang nagbo-volunteer na tumutulong sa ating pong gawain. And so with that, I would like to once again encourage everybody na tayo nga po ay magtulong-tulong sa ating pong gawain dito sa sambahan po ito para sa kalulugod ko ng ating pong Panginoon. Ang harvest field, ang ating pong sisira po ng magandang balita ay napakaluwag. Dito lang po sa ating po sa Asla. Huwag na po tayong lumayo pa. Napakarami po dito. At ito nga po, kaya nga po tayo narinig ko upang tayo nga po ay maghatid ng maganda pong balita. At ang bawat isa po sa atin dito, ang ordinaryong bata, ang ating kabataan, ang ating pong mga tatay, mga nanay, ang mga seniors po natin dito, tayo nga po ay mayroong nakaatas sa ating pong balikat na maghayag ng magandang balita. At bago po tayo maghayag ng magandang balita, simulan po natin dito muna sa ating church po ito, na itinalaga po sa atin po ng Panginoon. Simulan natin na magtulong-tulong tayo sa gawain. At marami po tayo kadahilan kung bakit hindi tayo makapunta po dito. Pero isipin po natin yung sinabi kanina ni Kuya Bruno na dapat po tayo magtulong-tulong. Sapagkat kung sakasakali na putulin ng Panginoon ang buhay po natin at hindi tayo nakagawa ng pinag-utos sa atin, ano na tayo? Kaya nga tayo tinawag na Kristiyano pa maglingkod sa Kanya. Kaya nabigyan po natin siya ng topmost priority all in all.
Kaya ilang beses na po natin napag-usapan na masigit sa lahat sa iyong asawa ang ating pong Diyos. Masigit sa lahat ang ating pong Diyos kaysa sa iyong mga anak. Masigit sa lahat ang ating Diyos kaysa sa iyong trabaho. Masigit sa lahat ang ating Diyos kaysa sa ating buhay. Sapagkat at any time, ang buhay po natin ay pwedeng puli ng Panginoon. Kung kaya nga po, magtulong-tulong lang po tayo. Nang sa ganun po ay magkaroon po ng kalaliman itong ating pong sambahan po ito. Kaya nakikita po ninyo ang ginagawa ni Sister Chela, yung pag-aaral ng mga bata. So kay Brother Lil, kay Elder Lil. At ang iba natin pong kababaihan ay talaga po naman, makikita nyo nga po, sila nga po ay nagsisikap na maayos po yung ating pong kusina, maayos po yung ating mga palibot po natin. So kailangan po natin magtulong-tulong. Magmula po sa pag-aaral, pati na nga po yung pagkakalinisan po sa ating kapaligiran, pag-ayos po ng kubeta po natin, ng tubig po natin, ng duwid po sa labas. Sa labas po natin, titinan po yung labas po natin. Yung labas po natin, marumi po tingnan. So nga kaya nga po, pag tayo po ay humingi ng tulong sa bawat isa, on this particular time tayo po ay magsama-sama upang ating i-address po natin yan. Ano po? Magtulong-tulong po tayo. At darating po yung ating pong anniversary. Ang anniversary po natin ay dapat maging maayos. Kung kaya nga po, ang sabi po ay, ang Diyos po natin ay Diyos ng kaayusan. So, iayos po natin ito ating incoming anniversary. So, sa cleanliness lang po, ayusin po natin. Yung lababo, yung CR po natin, dapat malinis. Nang sa ganun po ay, makita nila na ang kalinisan po hindi po lamang sa panlabas, kundi sa looban po natin. And then, sa mga assurance po natin, kung sino man ang mag-designate na assurance, ilista po natin yung mga bisita pong darating doon. Meron po, hindi po sila alis doon sa may labas po yan, para i-assist po natin yung papasok sa loob. Bigyan po natin yung upuan. Kamayin po natin at papasukin po natin. That is how we attend to our visitors and to our fellow believers na siya po naman pupunta rito. Kung sino ang speaker po dito, I am addressing you all, no? Please naman, si Kuya Kunyo nauuhaw na, wala siyang tubig dito. Dito pa ang tubig niya, hindi niya nilabas yun. Kailangan din po may tubig po lagi yan. Ano po? Kailangan din po na nandiyan po yung tubig po namin. And then, yung ating pong sound system ay dapat pumayos po lagi. So, nandito po sina Elder Roman, nandito si Sir Robilin, sila po nag-aayos. Sa ating pong music ministry, sa worship team po natin, inaayos po natin lahat po yan. So lahat po ito ay kasama po sa pag-aayos po natin. Tungkol po naman sa pagkain. Ilalagay po natin sa ayos para hindi po tayo maging magulo. Meron po tayong darating na bisita. Si Pastor Alam po yung ating pong speaker po dito. Ng praise and worship. Ng praise ng Powerhouse, sila po, siya po speaker. At darating po taga-pulo. So ang ating po dito ay, ang presensya po natin dito, tanggapin po natin sila na maayos, at bigyan po natin sila ng kaukulang pagtingin. So ang ating po sitting arrangement, iayos po natin ito, maybe yung first two lines ay ibigay po natin sa kanila. Then we'll occupy the second line. That is giving due respect to our visitors. Ano po? At sa pagkain po naman, para maging orderly po tayo, unahin mo natin yung mga kabataan. Yung mga bulinggit po natin, unahin mo natin kasi magugulo po ng kabataan eh. No? Meron po tayong dalawang tunda ilalagay sa labas, nagigit po natin kay Kapitan. Si Kuya Bunyo po nag-asikaso doon. Yung dalawang tunda ilalagay po natin sa labas. At may upuan din po yan. So yung hindi po makakaupo po rito ay pwede po maupo sa labas. Doon na po maupo. At yung pong pagkuha po ng pagkain, pipila po yung sa kabila. Na doon po yung pilahan, yung pangakuha, babalik po sila dito. Para hindi po tayo magsaksikan. No? And then kung ano man ang mga leftover na pagkain, ay ilagay po natin sa basurahan dyan yung kulay itim. Ang tubig po ay ililipat po dito. Nang sa ganun po ay, ang tubig po natin ay hindi na po pupunta sa loob. Dito na po. Ngayon po, kung sakasakaling ang pagkain po natin ay nagsobra. Kung may sobra pong pagkain mga kapatid,
ang atin po rito ay yung nais kumuha ng pagkain, na nangangailangan ng pagkain, ibibigay po natin sa kanila. Kaya nga po si Elder Roman po ang bahala na po dyan mag-allocate. So para lahat po ay mapagbigyan. At ang atin po rito ay dapat pantay-pantay, wala po nakakalamang ang mabibigyan po ng pagkain po natin. Ano po? At pagkatapos po na tayo kumain, ilagay po natin yung sa basurahan ng pinaglagyan at kung meron pong hugasan po dito, ang original po natin na nakatukan dyan ay si Sister Joy. Sister Joy po, tulungan po ninyo si Sister Joy para maglinis po sa kumbet dito po. At kung nakaraan ay hindi pa si Kepe yung nakita ko nakaraan. Sino yan? Ayan, yan ang nandun. Naglinis yan doon sa kabila. No? Ang atin po dito ay magtulong-tulong po tayo. At i-assign po yan ni Elder Roman po sino po pupunta po doon. And then likewise mga kapatid, ay mayroon po tayong ice cream. Ang ice cream po ay para po lamang sa mga bata. Nakalukit po yung para doon. At isang round lang po yan. Ngayon po kung sakasakali na may sobra pa doon sa budget po natin, then pwede sila mag-send doon yung mga bata. Kaya mga may edad na, huwag na tayo mag-ice cream, hindi lang natin sa mga bata. Ano po? Kasi nga po, problema dyan si Nanette. Dahil sila yung nakatoka natin dyan eh. No? So yun po yung natin pong gagawin para po sa ating pong anniversary. At of course, may program po tayo ginawa. Yung program po natin ay hahawakan po ng ating Master of Ceremonies, si Davis at saka si Kay. Si Kay ba? Oh, ayan. So nagpa-practice na sila para maging maganda din sila ng MC. So yun po yung gagawin po nila. At yung program po, naka-prepare na po yung program po natin. Dito lang naman po sa atin yan. At yung ating pong parking, yung parking po natin, ay dapat i-ayos po natin dyan. I-ayos po natin yung parking natin. At yun nga, dililisan po natin yan ng kabila yan eh. So i-ayos po yung parking natin sapagkat ang ma-accumulate sa ating parking dyan, makikita 4 kasasakyan. So kung nandyan ang sasakyan ni Pastor Benny, nandiyan yung sasakyan ko, sasakyan si Sister Ira, sasakyan ng aking anak. So we have 4 nakalagay dyan. So kung nilagay po natin yung sasakyan ng guest natin, siguro meron silang isang sasakyan, that should be 5. So i-arrange lang natin ang mabuti dyan. So again, magtutulong-tulong tayo para maging maayos ang lahat. Dito po sa labas, nililisan po natin ang maayos yan. Kung nasa labas po nito. At kung sino ang available, na pwedeng makatulong, maglinis po sa labas at dito ay i-schedule lang po natin, magtatawag po si Elder Roman at saka si Elder Dale kung kailan po natin pwedeng gawin yan. Yung kabataan ay nandiyayahan po natin yung mga binata dyan at tayo magtulong-tulong may lagay po natin sa ayos po. So, hopefully, maging successful po yung ating anniversary. At harinawa po, yung sa ating anniversary mga kapatid, yung anniversary yan ay hindi ibig sabihin titigil na tayo dyan. Dapat po tayo mag-strive mo para mas marami pa ang mabigyan po natin ng magandang pong balita para sa kaluguran po ng ating pong Panginoon. At ang closing prayer po, ang prediction ay kay Kuya Gungun. Tayo na ba yung Marami pong salamat sa ating Diyos. Kami ay nakasambahan ng may kapayapaan, may kaayusan, dahil kayo po ang patuloy na aming itinataas. Ngayon doon sa mga pag-iingat sa inyo mula sa pagkasisot at sa inyo mga paghaharap sa walang kapintasan na may malaking ganap sa harapan ng kanyang kaluwalhatian
sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman. Amen. Praise God. Hallelujah. Tunay nga, napaka-victorious ng ating Panginoon. Kaya nararapat na na ipagdiwag natin ang kanyang katakinaan at ang kanyang katagumpayan sa ating buhay. Amen po ba? Amen po ba? Amen po malugod ang tawag sa ating Panginoon.
Dancers, huwag kang lumayo, magpe-pray pa tayo.